Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang nagkukubli sa ilalim ng lupa. Naghihintay na mahukay at maibunyag ang kanilang kwento. Mula sa kakaibang dinosaur na halos hindi mo aakalain na nabuhay sa mundo, hanggang sa napakalaking nilalang na naghari sa kalangitan. Samahan niyo ako sa pagtuklas sa 10 nakakakilabot na mga dinosaurs at nilalang na natagpuan sa kasaysayan. Kung handa na kayo, halina't simulan natin. Number 10, Notronicus. Ang Notronicus ay isang kakaibang dinosaur na tila pinagsamang tamad at raptor. Ang pangalan nito ay nangangahulugang sloth claw dahil sa mga higanting kuko nito na umaabot ng hanggang 30 sentimetro o 12 pulgada ang haba. Isipin mo ang isang napakalaking balahibong dinosaur na naglalakad sa kagubatan. Maingat na dinadampot ang mga sanga gamit ang malalaking kuko upang makakain ng mga dahon at prutas. Mukha itong isang bagay na hinugot mula sa isang pantasyang pelikula. Ngunit ang Notronicus ay tunay at sobrang kakaiba. May haba itong 6 na metro o 20 talampakan at taas na 3 metro o 10 talampakan. Kaya naman napaka-imposibleng hindi ito mapansin. Bagamat may nakakatakot itong mga kuko, hindi ito isang mandaragit tulad ng Velociraptor. Sa halip, naniniwala ang mga siyentipiko na ang dinosaur na ito ay isang halamang kain o maaaring omnivoro. Gamit ang mahabang mga kuko nito para sa paghahanap ng pagkain, sa halip na para sa pakikipaglaban. Tila nakakagulat na ang Notronicus ay may kaugnayan sa maliksi at nakamamatay na Velociraptor na kilala sa bilis at husay nito sa pangangaso. Isipin ang paghahanap buhay ng mabagal na higanting ito sa kagubatan. Marahang inaabot ang mataas na sanga upang makuha ang masarap na dahon. Ito ay parang makakita ng higanting tamad na may matalas na kuko na umusbong mula sa isang maalamat na kwento. Ang kakaibang anyo at pamumuhay ng Notronicus ay nagbigay ng isang nakamamanghang halimbawa ng kamanghamanghang mga pagbabago sa ebolusyon ng mga dinosaur. Dahil dito, isa ito sa pinakakakaibang dinosaur na naglalakad sa mundo noong sinaunang panahon. Number 9, Hadrosaurus. Ang Hadrosaurus, na kilala rin bilang duck-billed dinosaur, ay bantog dahil sa natatanging hugis ng nguso nito na kahawig ng tuka ng pato. Subalit, sa kabila ng tila maamong hitsura nito, ang halamang kain na ito ay isang dambuhala noong kapanahunan nito. Tumitimbang ng mahigit 2 tonelada at umaabot ng hanggang 8 metro o 26 na talampakan ng haba. Ito ay naging isang tunay na higante sa mundo ng mga dinosaur. Ang Hadrosaurus ay mas pinili ang payapa at tahimik na pamumuhay na abala sa pagnguya ng mga halaman buong araw. Ang mga Hadrosaurus ay kilalang naglalakbay ng sama-sama sa malalaking kawan sa buong hilagang Amerika, Europa at Asya. Tulad ng mga modernong baka, malapit sila sa isa't isa at gumagamit ng mga natatanging tuktok sa kanilang ulo bilang paraan ng komunikasyon. Ang mga tuktok na ito ay parang mga likas na trompeta na kayang gumawa ng malalakas na tunog para balaan ang iba sa panganib o magbigay ng mga simpleng mensahe habang nagpapastol. Isipin mo ang isang malawak na parang napuno ng mga dambuhalang dinosaur na tila bumubuo ng isang sinaunang simponya gamit ang kanilang mga tuktok. Ang mga Hadrosaurus ay maaaring maihalin tulad sa mga banayad at maamong hayop ngayon. Ngunit ang kanilang natatanging katangian ay nagpapakita kung paano maaaring magbago ang mga nilalang sa paglipas ng panahon. Ang maayos nilang pamumuhay at pagiging masaya sa damuhan ay nagpapakita na kahit ang mga pinakamalaki at pinakakakaibang nilalang sa mundo noon ay maaaring magtipon-tipon at manirahang payapa. Dahil sa kanilang di pangkaraniwang hitsura at masayang buhay, ang Hadrosaurus ay isang kahanga-hangang halimbawa ng sinaunang biodiversity. Number 8, Triceratops. Ang Triceratops ay isa sa mga pinaka-ikonikong dinosaur ng lahat ng panahon. Kilala dahil sa 3 sungay at napakalaking balangkas ng bungo nito, ito ay naging paboritong bituin sa mga pelikula, aklat at dokumentaryo. Ang ulo ng Triceratops ay maaaring umabot ng halos 3 metro o 10 talampakan ng haba, kaya't isa ito sa mga pinakamalaking bungo ng anumang hayop na nanirahan sa lupa.
Bukod sa nakakatakot na sungay nito, ang malaki nitong kalasag na buto ay isang natatanging tampok na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga siyentipiko. Maraming teorya ang lumitaw tungkol sa layunin ng sungay at kalasag ng Triceratops. Ang karaniwang paniniwala ay ginagamit ito bilang depensa laban sa mga mandaragit tulad ng T-Rex. Isipin mo ang isang labanan kung saan ang Triceratops ay sumisingil ng nakababa ang ulo, handang ilaban ng malalaking sungay nito upang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, may mga paleontologist na naniniwala ring ang mga tampok na ito ay ginamit para sa mas mahinahong dahilan tulad ng pag-akit ng kapareha o pagtataguyod ng dominasyon sa loob ng kawan. Para bang isang sinaunang pasikatan kung saan ang may pinakamalaking sungay ang panalo. Kahit mukhang mabagsik, ang Triceratops ay isang halamang kain. Gumugol ito ng karamihan ng oras sa pagnguya ng mga halaman tulad ng mga pako at palumpong. Tahimik na namumuhay sa gitna ng iba pang mga halamang kain. Ang pagsasama ng matitinding armas para sa depensa at isang maamong kalikasan ay nagpapakita ng nakakaengganyong kontradiksyon sa karakter nito. Ang Triceratops ay isang mahusay na halimbawa kung paano ang pinaka nakakatakot na hitsura ay hindi nangangahulugang agresibo o marahas. Number 7. Ankylosaurus. Ang Ankylosaurus ay kilala bilang isa sa mga pinakaarmado at pinakamatibay na dinosaur noong sinaunang panahon. Para itong isang lumalakad na tangke na nababalutan ng makakapal na bony plates mula ulo hanggang buntot. Sa haba nito na humigit kumulang 7 metro o 23 talampakan. Hindi ito basta-bastang target para sa mga mandaragit. Bukod pa rito, ang buntot nito ay may nakakagulat na sandata. Isang club-like structure na kayang magdulot ng mabigat na pinsala kapag ito'y inihampas. Sa kabila ng mabagsik nitong anyo, ang Ankylosaurus ay isang halamang kain na tahimik na gumagala sa mga kagubatan, abala sa pagnguya ng mga mabababang halaman. Subalit, kung subukan itong salakayin, kayang-kaya nitong ipagtanggol ang sarili laban sa kahit ang pinakamatitinding mandaragit. Ang mga bony plates nito ay nagiging natural na kalasag laban sa mga kagat at ang mabigat na buntot ay nagiging mabisang sandata upang umatras ang kalaban. Bagamat hindi ito kabilang sa mga pinakamalaki o pinakamabibilis na dinosaur, ang Ankylosaurus ay isa sa mga pinakahinahangaan dahil sa natatangi nitong disensyo at kakayahang makaligtas sa gitna ng panganib. Ang kombinasyon ng armor at malakas na buntot ay nagpapakita ng kahusayan ng kalikasan sa pagbibigay ng proteksyon at depensa. Sa bawat tapak nito, ang Ankylosaurus ay tila isang tahimik ngunit napakahusay na mandirigma sa sinaunang mundo. Number 6. Oryctodromeus. Ang Oryctodromeus ay isang kakaibang dinosaur na hindi mo aakalain na umiiral. Sa halip na gumala sa malawak na kapatagan o maghanap ng pagkain sa itaas, ang dinosaur na ito ay mas piniling maghukay at mamuhay sa ilalim ng lupa. Kilala rin bilang burrowing dinosaur, ang Oryctodromeus ay may natatanging pamumuhay na kakaiba sa karaniwang imahe ng mga dinosaur. Natagpuan ang mga fossil nito sa Idaho, kung saan natuklasan ang mga sinaunang lungga na naging tirahan ng dinosaur na ito kasama ng kanyang mga anak. Hindi lamang ito taguan mula sa mga mandaragit, kundi isa itong tahanan na nagbibigay proteksyon sa mga Oryctodromeus laban sa mas matitinding kondisyon ng panahon at iba pang panganib. Ang kanilang mga katawan ay perpektong idinisenyo para sa ganitong pamumuhay. Mayroon silang makisig na katawan, malalakas na harapang paa, at malalaking kuko na kayang maghukay ng mabisa. Ang mga ito ang naging susi upang makabuo ng mga tunnel at silid sa ilalim ng lupa kung saan sila namumuhay. Sa mundo kung saan naghahari ang mas malalaki at mas mabibilis na dinosaur, ang Oryctodromeus ay nagbigay ng bagong pananaw sa kung paano nag-a-adapt ang buhay sa sinaunang mundo. Ipinapakita nito na kahit noong mga panahong iyon, may mga nilalang na hindi takot gumamit ng malikhaing paraan upang mabuhay. Sa halip na labanan ng malalaking mandaragit, ang Oryctodromeus ay nagpasya na ang pagiging lihim at maingat. Sa ilalim ng lupa ang pinakamabisang paraan upang manatiling ligtas at masaya.
Number 5, Spinosaurus. Ang Spinosaurus ay isang tunay na higanting dinosaur na higit pa sa laki ng pinakatanyag na T-Rex. Sa sukat na umaabot ng 18 metro o 59 na talampakan ng haba. Ito ang pinakamalaking carnivorous dinosaur na natuklasan. Pero ang kakaiba sa Spinosaurus ay hindi lamang ang kanyang laki. Ang likod nito ay napalalamutian ng malalaking gulugod na umaabot ng 2.5 metro o 6 at kalahating talampakan ng taas na bumubuo ng isang tila layag o umbok na patuloy na pinagtatalunan ng mga eksperto ang layunin. May mga nagsasabi na ang layag na ito ay ginagamit upang makuha ang atensyon ng mga kapareha o manakot ng mga karibal. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring ito'y isang paraan ng thermoregulation o ang kakayahang mag-adjust ng temperatura ng katawan. Subalit, ang pinaka nakakaakit na katangian ng Spinosaurus ay ang pagiging semi-aquatic nito. Hindi tulad ng karamihan ng carnivorous dinosaurs, mas pinili nitong tumira malapit sa tubig at mangaso sa mga ilog at lawa. Ang Spinosaurus ay parang isang sinaunang buwaya na napakalaki na may mahabang nguso at mga ngipin na perpekto para sa pagkuha ng isda. Isipin mo ang isang dambuhalang dinosaur na lumalangoy, handang sumunggab ng isang higanting isda sa isang iglap. Ang imaheng ito ay nagbibigay sa atin ng bagong pananaw sa kung paano namuhay ang mga dinosaur at ipinapakita kung paano ang isang napakalaking mandaragit ay maaaring maging isa ring bihasang maninisid sa sinaunang mundo. Number 4, Amargasaurus. Ang Amargasaurus ay isa pang kakaibang dinosaur na kabilang sa pamilyang sauropod. Hindi tulad ng mga karaniwang sauropod na may mahabang leeg at napakatangkad. Ang Amargasaurus ay medyo mas maliit, umaabot lamang ng 13 metro o 43 talampakan ng haba. Ngunit ang tunay na nagbibigay sa kanya ng kakaibang hitsura ay ang mga matinik na gulugod na nakapalibot sa kanyang leeg at likod. Ang mga gulugod na ito na umaabot ng 60 sentimetro o 2 talampakan ng taas ay naging isang misteryo sa mga paleontologist. May mga palagay na ang mga gulugod ay natatakpan ng balat, kaya't nagiging tila layag o fan, at maaaring ginagamit upang mag-regulate ng temperatura o makuha ang atensyon ng posibleng kapareha. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring ang mga gulugod ay walang balat at nananatiling matalim upang protektahan laban sa mga mandaragit o takutin ang mga kalaban. Sa alinmang teorya, ang mga gulugod ng Amargasaurus ay tiyak na hindi basta-basta makakalimutan sa mata ng sino mang makakakita nito. Bagamat mas maliit at kakaiba, ang Amargasaurus ay isa ring halamang kain na tahimik na namumuhay sa mga kagubatan ng maagang Cretaceous period. Ang hindi karaniwang anyo nito ay nagpapakita na kahit ang mga sauropod, na kilala sa kanilang laki at haba, ay maaaring mag-evolve sa napakakahanga-hangang paraan. Sa mga tinik nitong gulugod at compact na leeg, ang Amargasaurus ay isang dinosaur na tiyak na mapapatingin muli ang sinuman at magtatanong kung paano ito nabuhay at namuhay ng ganito. Number 3, Austroraptor. Ang Austroraptor ay isang kakaibang raptor na hindi karaniwang iniuugnay sa mga maliliit at mabilis na mga mandaragit na nakikita natin sa mga pelikula. Hailing mula sa Argentina, ang Austroraptor ay nabuhay noong huling bahagi ng Cretaceous period at sumasalungat sa karaniwang imahe ng raptor sa maraming paraan. Sa halip na maliit at mabilis, ito ay malaki, umaabot ng 6 na metro o 20 talampakan ng haba, at may taas na umaabot ng 2 hanggang 3 metro o 6 at kalahati hanggang 10 talampakan. Ang pinakamalaking sorpresa tungkol sa Austroraptor ay ang pagkakaroon nito ng mga balahibo na mas malapit sa mga modernong ibon kaysa sa mga makikintab at kaliskis na raptor na kilala sa pelikula. Ang mga balahibo nito ay maaaring nagbigay sa kanya ng karagdagang init at posibleng ginagamit sa mga pagpapakitang nauugnay sa pagpaparami. Sa halip na nakakatakot na anyo ng mga fictional na raptor, ang Austroraptor ay may hitsurang kahawig ng isang higanting ibon na handang sumalakay. Subalit, huwag magpadaya sa hitsura nito. Ang Austroraptor ay isang malakas na mandaragit. Sa kabila ng balahibo nito, may taglay itong matatalas na ngipin,
at makapangyarihang mga panga, kaya't hindi ito basta-bastang kalaban. Ang kakaibang kombinasyon ng laki, balahibo at kakayahan bilang isang mga ngaso ay nagpapakita ng napaka-diverse na mundo ng mga dinosaur. Sa kabila ng pagiging hindi karaniwan, ang Austroraptor ay isang patunay na may higit pa sa mga dinosaur kaysa sa ating iniisip. Number 2, Tyrannosaurus Rex. Ang Tyrannosaurus Rex ay walang dudang isa sa pinakakilala at kinatatakutang dinosaur sa buong kasaysayan. Sa haba nitong higit sa 12 metro o 40 talampakan at bigat na umaabot ng 9 na tonelada, ito ang tunay na hari ng mga dinosaur. Subalit sa kabila ng reputasyon nito bilang isang mabangis na mandaragit, may ilang bagong tuklas tungkol sa T-Rex na nagbigay ng ibang pananaw tungkol sa hitsura at pamumuhay nito. Ayon sa pinakabagong pananaliksik, may posibilidad na ang T-Rex ay nagkaroon ng balahibo, lalo na noong ito'y bata pa. Isipin ang isang baby T-Rex na hindi sakop ng makakapal na kaliskis, kundi nababalutan ng malambot na balahibo. Kung totoo ito, ibang-iba ito sa karaniwang imaheng alam natin mula sa mga pelikula. Bagamat ang mas mature na T-Rex ay kilalang may makakapal na balat at makapangyarihang panga, ang ideya ng pagkakaroon ng balahibo ay isang nakakagulat na pagliko sa ating pag-unawa sa kanilang ebolusyon. Muli, ang T-Rex ay nananatiling pinakasikat na dinosaur, hindi lamang dahil sa laki at kalakasan nito, kundi dahil din sa maraming misteryo na bumabalot dito. Ang posibilidad na ito'y may balahibo, kasama ang nakakatawang maliit na mga braso nito, ay nagdadagdag ng bagong dimensyon sa karakter ng T-Rex. Sa bawat bagong tuklas, patuloy tayong naaalala kung gaano kalawak at komplikado ang mundo ng mga dinosaur, lalo na ang hari ng mga ito. Number 1, Quetzalcoatlus. Ang Quetzalcoatlus ay isang nakamamanghang lumilipad na nilalang na may kakayahang maghari sa kalangitan noong sinaunang panahon. Ang pangalan nito ay nagmula sa Aztec na Diyos ng ulap at hangin na si Quetzalcoatl, at tunay na karapat-dapat ito sa gayong makapangyarihang pangalan. Ang mga pakpak nito ay umaabot ng 2 metros o 39 na talampakan mula dulo hanggang dulo, kaya't isa ito sa pinakamalaking lumilipad na hayop na kailanman ay umiral. Tila isang lumilipad na girapo. Ang mahabang leeg at malawak na pakpak nito ay nagbibigay sa Quetzalcoatlus ng isang pambihirang presensya sa kalangitan. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, ito'y may kakayahang magpalutang ng mahabang panahon sa himpapawid, umaasa sa mainit na hangin upang manatiling nakalutang nang hindi gumagamit ng labis na enerhiya. Ang mga siyentipiko ay naniniwala na ang Quetzalcoatlus ay gumagamit ng malalakas nitong mga pakpak upang mag-launch mula sa lupa. At minsang nasa ere na, ito'y parang isang higanting eroplano na marahang pumapaimbulog. Pinaniniwalaan din na ang malakas nitong panga at matatalas na ngipin ay ginamit upang manghuli ng mga isda, maliit na dinosaur, at maging iba pang lumilipad na nilalang.